Isang magandang araw sa iyo, Papa Obet, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Liza at pagbigyan niyo sana akong ibahagi ang kwentong kakaiba at nakakakilabot kong karanasan dahil lamang sa isang bestida. Hindi ko alam kung bakit, pero ng mga panahong iyon ay talagang napukaw ang atensyon ko ng damit na iyon. Kahit na simple lang naman ang disenyo nito. Nang makita ko ito sa dulong parte ng mga nakadisplay na damit sa may isang ukay-ukay na palagi kong binibilhan, para bang nagdilim agad ang paligid ko at tanging yung bestida lamang na iyon ang nahahagip ng paningin ko. Lumang-luma na ito. Halatang gamit na. Pero ramdam ko naman ang mga sandaling iyon na may kakaiba sa disenyo nito. Parang may kwento ang bawat tahi at sinulid na nakaburda roon. Hinawakan ko ang tela ng bestida. Nasa magandang kondisyon pa naman ito. Ngunit may taglay na kakaibang lamig at parang may gumagapang na kakaibang takot at kilabot sa mga kamay ko. Subalit hindi ko iyon pinagtuunan ng pansin at sa halip ay nagpatuloy lang ako sa pagsuri ng bawat bahagi ng itsura nito. Maganda, di ba? Tanong ng tendera. Na tila bihasa na sa pangungumbinsi ng kanyang mga suki na siya ring dahilan kung bakit palagi akong namimili ng damit sa kanya. Sa bagay, bukod kasi sa mura na ang kanyang mga paninda, ay talaga namang magaganda at maayos pa ang mga iyon. Antik yung design yan. Halos wala lang bumibili kasi medyo may kamalasan daw yan, sabi ng iba. Pero kung gusto mo, ibibigay ko na lamang sa iyo yan sa murang halaga, ang sabi ng tindera. Napakunot ang noo ko nang marinig ko iyon. Malas? Talaga bang may ganun sa mundo? Hindi kasi ako naniniwala sa anumang mga pamahiin o paniniwala ng iba. Lalo na kung wala namang sapat na basehan. Ang sabi ko, isang damit lang yon at para sa halagang 50 pesos na alok sa akin ng tindera ay napakamura na. Biniro ko pa ang tindera nang iabot ko ang bayad sa kanya para bilhin yon. Sa presyo nito, kahit malas, sulit na rin dahil mura ko lamang nabili, ang sabi ko. Pilit naman siyang tumawa pero napansin kong may bahid ng kaba sa kanyang mga mata ng mga sandaling iyon. Nang makauwi ako sa bahay, agad kong ipinakita ang bestida kay Ruel, ang asawa ko. Tignan mo ito, ang ganda, di ba? Ang sabi ko. Habang pinapakita ang detalye ng binili kong damit, tumango lang siya matapos niyang tignan iyon ng saglit. Abala kasi siya sa panonood ng balita sa telebisyon ng mga oras na iyon. Kung minsan talaga, parang hindi siya interesado sa mga pinaggagawa ko. Kaya hindi ko na rin siya kinukulit para magbigay ni katiting na atensyon. Dinala ko na lamang ang damit sa kwarto at isinabit sa aparador. Habang pinagmamasdan ko ito, naramdaman ko ulit ang kilabot na para bang may ibang ipinapahiwatig sa akin. At ng mga sandaling iyon ay tila may malamig na hangin na pumasok sa loob ng aking kwarto. Kahit nakasarado naman ang lahat ng bintana sa loob niyon at nakapatay din ang bentilador. Pinagsawalang bahala ko pa rin yun at inisip kong pagod lang ako. Pagsapit ng kinagabihan, habang nakahiga ako sa kama, hindi mawala sa isip ko ang binili kong damit. Para bang may kung anong nagtutulak sa akin para bumangon ulit at isuot muna iyon. Nagtataka ako kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Sa dinami-dami ng damit na nabili ko doon sa ukay-ukay, bakit parang espesyal ang bestidang nabili ko? Maya-maya pa ay nawala rin naman ang ganoong pakiramdam ko. Ngunit nang pumikit na ako para subukang matulog, noon ko unang beses na narinig ang isang bulong. Mahina ito. Halos wala ng boses ang anumang pinanggagalingan ng bulong na ito.
na nagsasabing, "Tulungan mo ako." Isinuot ko ang bestida sa unang pagkakataon noong may pupuntahan kaming salo-salo sa bahay ng isa naming malapit na kaibigan ni Ruel. Gusto ko kasing ipakita ng araw ding iyon sa iba na kahit mura lang ang damit na nabili ko, kaya rin itong magmukhang elegante at makipagsabayan na tila pang mayaman ang dating. Nang tignan ko ang sarili ko sa salamin, para bang may kakaibang kinang ang bestida. Masasabi kong bagay naman ito sa akin. Ngunit may kung anong bigat sa kalooban ko habang suot-suot iyon. At parang may humahagod na malamig na ihip ng hangin sa balat ko. Wala sa sarili akong napailing ng mga oras na iyon. Inisip ko na lamang noon na kaya ko siguro iyon nararamdaman ay dahil sa naaalala ko yung sinabi sa akin ng tindera na may kamalasan daw ang nasabing damit. Pagdating namin sa salo-salo, napansin kong tahimik ang karamihan ng mga tao na nasa paligid ko. May ilan na mga nangungumusta, ngunit agad na naagaw ang atensyon nila sa suot kong bestida. May isa pa akong kakilala na dumalo rin doon na nagsasabing maganda raw talaga ang nabili kong damit at nagustuhan niya rin ang disenyo at pagkakaburda nito. Pero napansin ko rin na may halong tila pag-aalinlangan ang mga ngiti niya habang sinasabi niya yun. Noong nasa gitna na kami ng mga pangunahing pagsasalo, bigla na lang akong nakaramdam ng pagkahilo. Pakiramdam ko ay umiikot ng napakabilis ang paligid. Napahawak ako sa mesa at tumingin kay Ruel. Nahihilo ako, sabi ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko at sa pagkakataong iyon, nakita ko sa ekspresyon niya na nag-aalala siya para sa akin. Mahal, parang namumutla ka. Gusto mo na bang umuwi? Ang sabi ni Ruel. Tumango lang ako bilang sagot sa tanong niya. Pero bago pa man kami tumayo habang inaalalayan niya ako, may naramdaman akong malamig na hangin na sa oras ding iyon ay dumaan sa likod ko. Nang lingunin ko naman yon, wala namang tao. Ngunit sa gilid ng aking mga paningin, parang may anino ng tao na dumaan. Napakurap ako. Nang wala na akong makitang kahit ano sa paligid na may kaugnayan doon, ay tumuloy na kami ni Ruel sa pag-alis sa lugar na iyon. Pagka-uwi namin, dumiretso na ako ulit sa kwarto at agad na nahiga sa kama. Pagkapikit ko pa lang ng mga mata ko, bigla kong narinig ulit ang bulong na bumabagabag sa akin noong nakaraang gabi. Mas malinaw ang boses noon ng mga oras na iyon. Nasaan ako? Tulungan mo ako. Nagising ako noon ng pawis na pawis. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa kortina ng aming kwarto. At doon sa pinto ng aparador, muling nahagip ng paningin ko ang nakasabit na bestida. Kahit na madilim, nakita kong gumagalaw ang tela noon na para bang hinihipa ng napakalakas na hangin. Pero imposible pa rin yon ng mga sandaling iyon dahil nakatutok lang ang bentilador sa higaan ko. Bigla kong naramdaman na may tila dumagan sa ibabaw ng kama. Parang may umupo sa tabi ko ng mga sandaling iyon. Agad na tumindig ang mga balahibo ko dahil doon. Napalingon ako kay Ruel na noon ay napakahimbing nang natutulog. Ngunit ang pakiramdam ng mabigat na presensya ay naroon pa rin. Mula sa sulok ng kwarto kung saan naroon ang pinagsasabitan ng bestida, narinig ko ulit ang isang bulong. Pakiusap, tulungan mo ako. Kinabukasan nang isuot ko ulit ang bestida, bigla akong nakakita ng isang masamang pangitain. Hindi ko maintindihan pero nang mga sandaling iyon ay para akong napunta na lang bigla sa ibang dimensyon at panahon. Hindi ko masasabing panaginip lang iyon dahil ramdam ko rin ang sikat ng araw na tumatama sa balat ko. Pero para bang may ibang mundo akong napuntahan at nakita.
Doon ay nasa loob ako ng isang bahay na ang mga pader ay may bahid ng dugo. At sa dulong bahagi ay naroon naman ang isang babaeng nakaupo at umiiyak at duguan. Sumisigaw rin siya na tila pinahihirapan. Ngunit hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Kahit sinisikap kong labanan ng takot dahil sa pangitain na iyon, sigurado na akong may mali sa damit na nabili ko. Parang dinadala ako nito sa isang mundo na puno ng pighati at naganap na lagim. Sa mga sumunod na araw ay hindi ko na matiis ang mga nangyayari. Sa tuwing natutukso akong isuot ang bestida, mas napapadalas din ang pagkakita ko sa ganoong mga pangitain. Ang dugo ang babae, ang mga sigaw niya, at ang malamig na presensyang palaging tumatabi sa akin ay tila naging bahagi na ng buhay ko ng mga panahong iyon. Napansin ko rin ang ilang detalye sa damit na hindi ko pinapansin noong una. May nakita akong maliliit na mantsa na parang tuyo na dugo. At ang kakaibang amoy na hindi natatanggal kahit ilang beses ko na itong labhan. Napilitan akong bumalik sa ukay-ukay kung saan ko nabili yun. Ate, pwede ko bang malaman kung saan ang galing ang damit na ito? Tanong ko sa tendera. Halata sa mukha niya ang pagkailang pero hindi siya agad sumagot. At bago pa man siya sumagot, may isang ginang na nasa katabing tindahan ng ukay-ukay. Kung ako sa'yo ate, itapon mo na yan. May ibang bumili din yan pero ibinalik lang din dati. At sabi ng huling nagdala niyan, may taglay na malas daw yung bestida na yan. Bakit gusto mo pang malaman ang pinanggalingan yan? May problema ba? Ang sabi ng ginang. Hindi ko yun sinagot at nanatili lang akong nakatingin doon sa tindera ng damit. Noong una ay ayaw pa niyang magsalita tungkol sa pinagmulan ng bestida. Ngunit mapilit ako. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa napabuntong hininga na lang siya at itinuro ang isang matandang lalaki at tila may alam sa lahat ng dinadalang damit doon sa ukay-ukay. Si Mang Romy ang nagbigay sa akin yan. Baka siya ang makatulong sa'yo, ang sabi ng tendera. Kinabukasan Papa Obet ay pinuntahan ko si Mang Romy sa isang maliit na kubo sa dulo ng bayan at ayon na rin sa direksyon na ibinigay ng tendera. Hindi siya agad pumayag na makipag-usap sa akin. Ngunit nang makita niya na dala ko ang bestida, nanlaki ang kanyang mga mata. Yung damit na yan, kilala ko yan. Sambit niya at halata ang takot sa nanginginig niyang boses. Yan ang suot ni Marites noong matagpuan ng bangkay niya. Sinaksak siya ng asawa niyang si Nestor dahil sa selos. Pero kahit halata namang siya ang may gawa, hindi siya nakulong. Wala raw kasing sapat na ebidensya, ang sabi ni Mang Romy. Natigilan ako sa aking narinig. Isang babaeng pinatay. Ang malamig na presensya at mga pangitaing madalas kong makita ay biglang nagkaroon ng kalinawan. Yung bestidang nabili ko ang huling suot ng biktima at tila nakakulong sa damit ang kanyang kaluluwa. Totoo ba ang mga ito? Bakit ako naman ang ginugulo ng kaluluwa niya? Wala naman akong kasalanan sa kanya, ang sabi ko. Umiling na lamang si Mang Romy. Sabay nagsabing hindi niya intensyon na manggulo sa'yo. Baka naman humihingi lang siya ng tulong. Naghahanap siya ng paraan para mabigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Tila na ipasa sa iyo ang responsibilidad na iyon nang binili mo yung kanyang damit. Pag uwi ko, tuluyang nagpakita sa akin ang multo. Isang babaeng duguan, umiiyak at pilit na itinuturo ang direksyon na papunta sa kanyang dating tirahan. Tulungan mo ako. Ipakita mo sa kanila ang katotohanan. Pakiusap niya. Nanginginig ako sa takot. Ngunit mas nangingibabaw ang awa ko para sa kanya.
Nagsimula akong pagdugtong-dugtungin ang lahat. Ang sigaw na naririnig ko sa pangitain, ang pananakit na kanyang nararanasan mula sa kanyang asawa, at ang kaawa-awa niyang bangkay na hindi man lang mabigyan ng hustisya ng mga otoridad. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero isa lang ang malinaw sa akin ng mga oras na iyon. Hindi matatapos ang lahat hanggat hindi ko natutulungan ang multo ni Marites. Sa gabing iyon, hindi na ako makatulog. Ang presensya ni Marites ay mas naging aktibo at malinaw. Hindi na lamang siya basta isang bulong kapag madilim ang paligid. Tumabi siya sa kama ko. Duguan at umiiyak. Ngunit sa kabila ng kanyang itsura, naramdaman ko ang kanyang depresyon at bighati. Tulungan mo akong makuha ang hustisya. Sambit niya sa akin habang walang tigil sa paghikbi. Napabuntong hininga ako ng mga oras na iyon at pinilit lakasan ang loob ko. Paano? Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko sa kanya kahit nanginginig pa ang boses ko. Tumayo siya at itinuro ang kanyang bestida na noon ay nakasabit sa aparador. Ang damit na ito ang magdadala sa iyo ng katotohanan. May mga mata na kailangang makakita at mga tenga na dapat makarinig. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero napagdesisyonan kong harapin si Nestor, ang asawa ni Marites. Ang mga sinabi ni Mang Romy ay sapat na para maging gabay ko, ngunit kailangan ko ng higit pang ebidensya laban sa kanya. Habang tinitignan ko ulit ang bestida, nakita ko ulit ang isang bagay na dati ay hindi ko napapansin. Isang maliit na tagpi ng tela sa likod na tila may nakatago. Nang buksan ko yon, isang peraso ng papel ang nakuha ko. May nakasulat na parang ginawa ni Marites bago siya mamatay. Kung may mangyari mang masama sa akin, si Nestor lang ang may kasalanan. Hindi niya kayang kontrolin ang mga kasinungalingang ginawa niya sa sarili niyang pag-iisip laban sa akin. Halos mabitawan ko ang papel sa bigat ng aking nararamdaman. Yun ang isa sa pwede kong gawing patunay. Alam ni Marites ang posibleng mangyari sa kanya, pero hindi siya nakaligtas. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ni Nestor. Nanlalamig ang pakiramdam ko habang papalapit sa pintuan ng bahay nila ni Marites. Wala akong plano sa mga sandaling iyon kung ano ba ang dapat kong gawin. Tanging ang sulat lang na nakuha ko at yung bestida ang aking dala. Nang pagbuksan niya ako ng pinto, agad kong naramdaman ang mabigat na hangin na bumalot sa paligid. Anong kailangan mo? Bungad ni Nestor sa akin na halatang naiirita. Itinaas ko ang bestida at hinawakan ito sa harap niya. Agad na nanlaki ang mga mata niya at umatras. Para bang nakakita siya ng multo. Ano yan? Bakit nasa iyo yan? Tanong ni Nestor. Alam kong kilala mo kung kanino to. Sagot ko, napilit na pinapatatag ang boses. Si Marites. Hinihingi niya ang hustisya para sa ginawa mo sa kanya. Ang sabi ko kay Nestor. Nanlambot ang tuhod niya at napaupo sa isang upuan habang nakatingin ng diretsyo sa bestida. Hindi ka totoo. Hindi ko sinasadya ang nangyari sa'yo, sabi niya. Pero ng mga sandaling yon ay hindi naman siya nakatingin sa akin. Para bang may kausap siyang ibang nilalang na hindi nakikita doon. Masasabi mo ba na hindi mo sinasadya noong sinaksak mo siya ng paulit-ulit? Ang boses ko ay nanginginig din noon. Epekto siguro ng pinagsamang galit at takot na nararamdaman ko. Hindi ka nga nakulong matapos mong gawin yon.
Pero hindi ka rin nakatakas ng tuluyan sa hustisya para doon. Alam mo sa sarili mo, Nestor, kung ano ang ginawa mo. Ang sabi ko. Napakapit siya sa ulo niya at nagsimulang magmakaawa. Tumigil ka na. Hindi ko yung sinasadya. Ang sabi ni Nestor. Bigla na lamang bumigat ang ihip ng hangin sa paligid. Naramdaman ko ang presensya ni Marites sa likod ko. Hindi siya titigil, Nestor. Muling saad ko habang iniaabot ang sulat para sa kanya. Ito ang iniwan niya para sa'yo. Basahin mo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang papel. At nang matapos niya itong basahin, bigla siyang napasigaw at humagulgol. Para bang ang bigat ng kanyang konsensya ay tuluyan ng bumabagabag sa kanya. Tama na! Ako nga ang may sala sa nangyaring yon. Ako ang pumatay kay Marites dahil sa galit ko. Pero araw-araw hindi ako makatulog dahil sa nagawa ko. Patawarin mo ako, Marites. Patawarin mo ako. Ang sabi ni Nestor. Sa sandaling yon, naramdaman kong parang humupa ang malamig na presensya ng hangin sa paligid. Nang lingunin ko, nakita ko si Marites. Hindi na siya duguan o mukhang nagdurusa. At sa pagkakataong iyon ay nakangiti na siya at puno ng pasasalamat. Tumango siya sa akin bago tuluyan na lang nawala. Lumabas ako ng bahay ni Nestor habang umiiyak siya. Iniwan ko ang sulat at bestida sa kanya. Sa sandaling iyon ay nasa kanya na ang desisyon kung paano niya haharapin ang katotohanan. Pero para sa akin, natapos na ang bahagi ko. Nawala na ang bigat sa aking balikat. At sa wakas, alam kong makakapagpahinga na si Marites. Kinabukasan, isang balita ang nag-ingay sa aming maliit na bayan. Si Nestor daw ay sumuko na sa mga pulis. Inamin ang pagpatay sa kanyang asawa, si Marites. Ilang taon na ang nakalilipas. Hindi ko inakala na ang sulat ni Marites, pati na rin ang bestida ang magiging susi sa kanyang tuluyang pagkakakulong. At habang papunta sa presinto, naririnig ko ang usap-usapan ng mga tao. Bakit kaya ngayon lang niya inamin? Grabe si Nestor. Siya pala ang pumatay sa asawa niya. Akala ko mabait yun. Hindi ko na pinagtuunan ng pansin ang mga usapan nila. Alam ko kung bakit. Hindi na siya tinantanan ng multo ng kanyang konsensya at presensya ni Marites. Pagdating ko sa harap ng estasyon ng mga pulis, nakita ko si Nestor sa loob. Nakaupo at tila payapa sa kabila ng mga nangyari. Pinili kong pumasok. Dala ang isang simpleng tanong na gusto kong masagot. Bakit ka sumuko? Tumingin lang siya sa akin. At sa unang pagkakataon, parang nawala ang takot sa kanyang mga mata. Dahil alam kong hindi ko na matatakasan ang kasalanan ko. Kahit anong gawin ko, lagi ko siyang nakikita. Sa bahay, sa dilim at sa panaginip ko. Pero kagabi parang bumibigat ang lahat. Nandito siya. At sa huling pagkakataon, sinabi niyang panahon na para harapin ko ang katotohanan. Ang sabi ni Nestor. Hindi ko na siya sinagot. Ang bigat ng kanyang mga salita ay sapat na para malaman kong natapos na ang kwento ni Marites. Ilang linggo na ang lumipas at bumalik na sa normal ang takbo ng buhay ko. Ngunit ang karanasan ko kay Marites ay naiwan sa akin. Parang isang aral na kailanman ay hindi ko malilimutan. Ang bestida na siyang naging daan ng lahat ay ibinigay ko sa simbahan para sunugin. Isang paraan ko iyon para tuluyan ng makapagpahinga ang kaluluwa ni Marites. Habang tumitingin ako sa lumalagablab na apoy, nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may nagpapaalam sa akin.
hindi ko maiwasang ngumiti. Makakapagpahinga ka na, Marites. Sa wakas, bumalik na rin sa normal ang buhay ko. Ngunit para sa akin, ang bawat liwanag ng poste ng kalsada ay paalala na ang hustisya ay may paraan upang matagpuan. Gaano man katagal o kahirap. At kung minsan, ang mga bagay na tila ordinaryo gaya ng isang lumang bestida sa ukay-ukay ay nagdadala ng kwentong naghihintay lang na mabigyan ng katarungan.